Okay, let us start. Ano ba ang matrices? Sabi niya, ang matrix is a rectangular arrays of number. Ibig sabihin, ito ay koleksyon ng mga arrangement ng mga numero into a vertical o horizontal arrangement. Okay? Ibig sabihin, sa Tagalog, parang asintada to ng mga numero na nakaayos in na straight line. Okay? So, sabi niya, ang matrix daw ay binubuo ng mga rows at saka column. Ang M, okay, that is a symbol para sa row, tapos ang N naman ay symbol para sa columns. Kaya pag nakakita ka ng ganito, ang basa dyan ay M by N. Okay? Yung X na yun, hindi yung multiplication. Okay? Ang basa doon ay by. Okay? So, M by N. So, yan, pag kita mo yung mga ganyan data, okay, nalalaman mo yung pinaka-size ng matrix. Kunyari, let us say, itong matrix na to. So, sabi natin, ang letter M ay para sa row, tapos ang N naman, that is the column. Ibig sabihin, yung number of rows at saka number of column para ma-determine mo yung size. So, katulad nito, ilang row to? Isa, dalawa, tatlo. Okay? So, ibig sabihin, you have 3. Okay? Para kay M. Tapos, by, okay? Tapos bilangin mo kung ilan yung column niya. So, isa, dalawa, tatlo. So, kaya, tatlo din yun. So, kaya ang basa dyan, dito sa size ng matrix na to ay 3 by 3 kasi may tatlong row at saka tatlong column. Okay? So, sabi niya din dito sa definition and terms niya na tinatawag na square matrix ang isang matrix kapag equal numbers ng rows at saka column niya. So, katulad nito, equal ang row at saka column. So, ibig sabihin, itong matrix na to, ang tawag natin dito ay square matrix. Okay? Kapag hindi naman equal yung number of rows at saka number of column niya, ang basa naman natin doon ay rectangular matrix naman. Okay? Ngayon naman, paano na-determine yung pinaka-position, yung pinaka-location ng isang number sa isang matrix mo? Kunyari, let us say, ito. Okay, gusto mo malaman ano yung location niyan. So, usually, ang ginagamit na letra, okay, para sa location o position ng isang element sa loob ng isang matrix ay small letter A. Okay, tapos yung mga numbers sa subscript niya, okay, na nakikita nyo dyan sa ilalim, okay, si I, okay, ay naka-assign para sa row, tapos si J naman naka-assign para kay column, okay. So, yan yung pinaka-way kung paano na locate yung pinaka-position ng pinaka-element sa loob ng isang matrix na yun. So, let us say, itong number 1 na ito, okay, gusto mo malaman yung pinaka-location yan. So, ganito yan. Anong row yan? Row 1 yan. Ito, row 2, tapos ito, row 3. Okay, tapos ito, column 1, tapos column 2, tapos column 3. Okay? So, ibig sabihin, palitan natin yung color. So, let us say, gusto mo malaman yung pinaka-location nito. Okay? So, sulat mo, A. Okay? Anong row yan? So, row 1 siya, tapos column 1. So, ibig sabihin, ang I natin, this is the row, tapos yung J natin, that is the column. Okay? So, mauuna yung row. So, dahil row 1 to, so, lagay mo yung 1, tapos nandun din siya sa column 1, kaya A11. Okay? Kaya A11 yung pinaka-position ng pinakaunang number dun sa loob ng matrix. So, let us say, kunyari, ito, position na ito. Okay? Gusto mo malaman yung position yan. This is row 2. Okay? So, A ulit, tapos row 2 siya. Tapos, anong column siya? Nasa column 2. Okay? Kaya, A22 yun. Yung pinaka-location nito. So, ito yan. Okay? So, kung ito, dito naman sa number na to, gusto mo makita yung location nito, anong row siya? Row 2. Okay? So, A sub 2. Dahil row yung mauuna, tapos column yung susunod. Nasa column 1 siya. Kaya, A21 yung pinaka-location nun. Okay? Yan. So, kaya makikita mo dito A21. Yan yung pagkakaayos dito sa loob ng matrix. Kaya pag tinignan mo, tinignan mo yung sequence niya, A11, A12, A13 hanggang A1N kung gaano kalaki yung pinaka-matrix nun. Tapos pag pababa naman ang bilang mo, magiging ito yan, A11, A21, A2, A31, A41, A51, and so on. So, yung mismong mga number dito na nag-a-ascend, yung mismong row mo. Okay? Tapos dito naman, yung pa-horizontal lang nag-a-ascend na number naman ay yung column mo naman.
Okay, so ganun yung pag-locate ng location ng mga numbers sa loob ng isang matrix mo. So bakit ba mahalaga ito? Kasi usually, okay, kapag mga computer science o kaya IT o kaya computer engineering ang nag-aaral nitong subject na ito, okay. Minsan yung mga professor nila pinapaprogram itong mga ganitong problem. Kunyari, let's say 3 by 3, kahit anong number ang ilagay ko doon, automatic yung kapag pinogram mo siya, okay, lalabas na kagad yung pinaka-final matrix kapag in-add mo siya, o kaya sinubtract mo, o kaya minultiply mo. So, ganun yung mga usual na seatwork na ibinibigay sa mga courses na IT, computer science at computer engineering kasi may programming sila. So, mahalaga na kailangan ma-determine mo yung pinaka-location para kapag pinrogram mo siya, alam mo kung saan babagsak yung mga number na ini-input na yun para alam mo din kung paano siya computein. Okay? That is the reason kung ba't mo pinag-aaralan yung pinaka-location nito. Okay? Just in case na ipaprogram sa'yo. Okay? Ngayon naman ay pag-aralin natin ang matrix arithmetic. So, tatlo lang ang arithmetic na ginagamit dito sa matrix: addition, subtraction, at saka multiplication. So, una, addition at saka subtraction. Okay? Parehas lang ang rule na sinusunod nito. So, para makapag-add at saka makapag-subtract ka daw ng mga matrices, okay, kailangan parehas sila ng size. Okay? So, kapag hindi parehas ang size, hindi mo ma-add yun o masusubtract yun. So, yun yung pinakaunang rule niya. Okay? At saka, kapag mag-add at magsusubtract ka, okay, element to element, okay, ang pag-add at saka pag-subtract ng mga numbers, okay? Ibig sabihin, location to location. Kung ano location ng number na yun, dun din sa same location ng pangalawang matrix mo siya i-add o i-subtract. Okay? So, paano ba ginagawa yung addition? Okay? Let's have an example para maintindihan mo. Sabi niya dito sa number 1, for the given matrices, determine A plus B. Okay? Ibig sabihin, pina-add niya yung matrix A at saka matrix B. So, dito, ang given sa atin kay A ay 1, 2, 3, 4, tapos kay B 5, 6, 7, 8. So, ano bang size? Una muna, diba, ang unang rule, kailangan parehas sila ng size. So, paano natin nalalaman yung size? Natutunan mo yun kanina. Bilangan mo kung ilan yung row at saka column. So, katulad nito, dalawa ang row nito. Okay, isa, dalawa. Tapos, ang column nito, dalawa din. So, ibig sabihin, ang size nito, 2 by 2. Okay? Para kay A. Tapos, ang size din ni B mo, okay, ay 2 by 2 din. So, ibig sabihin, they have the same size. So, ibig sabihin, you follow the rule, okay? You satisfy the condition na parehas ang size ng matrix na yun. So, ibig sabihin, pwede mo silang i-add. So, ang pag-add, ganito naman. Okay? So, i-clear muna natin. Location sa location ng bawat position ng element. So, ito, first element ng matrix A mo, tapos ito din ay first element nung pinaka-matrix B mo. So, silang dalawa ang magka-partner na pagsasamahin mo. 1 plus 5, kaya naging ganito to. Okay? Tapos ito naman, element nito, ang ka-partner niya ay itong second element din sa B, kaya magiging 2 plus 6. Okay? Kaya ito yun. Okay? Tapos, ito, nasa second row ka na. So, ibig sabihin, ito yung magiging position niya. Nandito sa may second row din. So, ang kapartner niyan ay itong 7. So, kaya magiging 3 plus 7. So, ito yun. Tapos, 4 plus 8. Oh, ito yun. So, add mo siya. 1 plus 5, that is 6. Tapos, 3 plus 7, that is 10. And then, 2 plus 6, that is 8. And then, 4 plus 8 ay 12. So, yan yung pinaka-sagot mo sa A plus B na matrix mo. Okay? Which is 2 by 2 din. Okay? Ngayon naman ay paano mag-subtract ng mga matrices. So, ganito ulit yun. The same condition na kailangan may satisfy. Kailangan parehas sila ng size ng matrix para makapag-subtract ka. At saka, kapag nag-subtract ka, kailangan element-wise o location sa location ng bawat element ang isusubtract mo. Okay? So, let's have an example. So, sabi niya dito, for the given matrices, determine A minus B. Okay? So, una, okay, tignan natin kung yung size ng A at B mo ay parehas. So, dito, ang size ng A mo, na i-lecture na yun kanina lang,
Ang size nito ay 2 by 2, dalawang row at saka dalawang column, kaya siya naging 2 by 2. Okay, tapos ang B mo din 2 by 2 din. So ibig sabihin si A at saka si B parehas ng size, pwede mong isubtract dahil you satisfy the condition. Okay, so paano isinusubtract? Diba sabi niya element wise o location sa location. Ganun din kung paano mo ginawa sa addition. Parehas lang dito. Ang pinagkaiba niya lang, isusubtract mo lang siya. Okay, so first element nung unang matrix mo, isusubtract mo siya dun sa unang element din ng pangalawang matrix mo. Okay, so kaya ito yon 1 minus 5, kaya ito yon. Okay, tapos dito tayo nasa second column na siya. So, ibig sabihin, kalalabasan ng final answer mo, nasa second column din ng first element ng column na yun. Okay? Kaya naging 2 minus 6. Ito yun. Okay? Tapos, ito na. 3 at saka 7 naman. So, 3 minus 7. Kaya ito yun. Tapos, 4 minus 8. Okay? Yan. Yan yung sinasabing element-wise o location sa location ng element ang pag-subtract. Okay. So, 1 minus 5, that will give you negative 4. 2 minus 6, that will give you negative 4. 4 minus 8, that will give you negative 4. And 3 minus 7, that will give you negative 4. So, ang kalalabasan ng A minus B mo ay itong matrix na to na 4 na negative 4 na 2 by 2 din. Okay? So, ganun lang yung pag-subtract at saka pag-add. Ang unang rule na dapat mong tandaan, kailangan parehas sila ng size para makapag-add ka at saka makapag-subtract ka. Also, element sa element ng bawat location ang pwede mo lang isama o ipag-partner kapag nag-add ka at saka nagsusubtract ka. Okay? Now, another one, let us say, dito naman sa example number 1 na to sa subtraction, ang ginawa ay B minus A. Oh. Ibig sabihin, mauuna muna yung element ng B na isusubtract mo doon sa A. Okay? So, mangyayari nun, palitan natin ng color. Yan. Okay, clear natin. So, kunyari, B minus A. Okay, yung example. Okay. Yan. Baliktad naman siya. So, ang mangyayari, ganito yun. Mauuna si B na isusubtract mo kay A. Magiging 5 minus 1. Okay. Yun yun. Okay, sa matrix na yan. Tapos, 7 minus 3. Oh, dito yun. Tapos, 6 minus 2. Okay, 6 minus 2. Tapos, 8 minus 4. Oh, 8 minus 4. Ayan. Tapos, vertical bar. Tapos, lagyan mo ng parenthesis para alam natin na yun yung pinaka data para dun sa bawat element na yun. O, ayan. Para hindi sila halo-halo. O. Kaya, ang lalabas dyan, okay, doon sa pinaka-matrix mo, 5 minus 1, that is 4. Okay. Tapos, 7 minus 3, that will give you 4. Okay. 6 minus 2, that will give you 4. At saka, 8 minus 4, that will give you 4. Okay. So, yan ang yung magiging sagot mo kapag B minus A. Mauuna yung element B mo na isubtract kay A mo. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang multiplication ng mga matrix. So, paano ba mag-multiply ng mga matrices? So, may condition na kailangan kang satisfy bago ka makapag-multiply. Sabi niya dito sa definitions niya, okay, kapag given ka na ng unang matrix which is M by N, okay, yan. Tapos, given ka ng pangalawang matrix naman na N by P, okay, yan. Sabi niya, kapag yung number of columns daw nito ay equal dun sa number of row, okay, nung pangalawang matrix mo, okay, pwede mong i-multiply yung pinaka-matrix na yun. Okay, yun yung unang condition. Ibig sabihin, yung number of column nung unang matrix mo dapat equal dun sa number of row, okay, nung pangalawang matrix mo, okay. Pwede mong i-multiply yung dalawang matrix na yun o kahit ilang matrix pa basta you satisfy the condition. Basta yung number of columns nito ay equal dun sa number of row ng pangalawang matrix mo. So, ang kalalabasan yan, kapag multiply mo yung dalawang matrix na magiging M by P na siya. Okay. So, ganito yan. Let us say, ang given sa'yo ay 2 by 3 na size para kay A. Okay. Tapos, 3 by 2 naman, yung size naman nung pangalawang matrix mo.
So, pwede bang i-multiply yan? Yes, kasi yung number of columns nito, okay, ay equal, okay, dun sa number of row nitong pangalawang matrix mo. So, makakancel yan, okay? Tapos, ang pinakalalabas na size na kapag minultiply mo yung dalawang matrix na yan, magiging 2 by 2 siya. Okay? Yan yung condition na kailangan mo i-satisfy bago ka mag-multiply. Ngayon, ang tanong, paano kapag hindi sila nag-satisfy sa condition? Ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-multiply yung mga matrix na yun. Okay? Kasi yun yung condition na kailangan mo munang i-satisfy bago mo ma-multiply yung mga matrices mo. Okay? Now, kapag nag-multiply naman, okay, yung row, okay, ng unang matrix mo, okay, i-multiply mo, okay, dun sa unang column, okay, ng pangalawang matrix mo naman. Okay, kaya row times column ang multiplication. Okay, kapag nasatisfy mo na yung condition. Column. Okay? So, yan yung kailangan mong tandaan, okay, sa pag-multiply ng mga matrices. So, let's have an example para maintindihan mo. So, sa number 1, for the given matrices, determine AB. Ibig sabihin, A times B yan. Ibig sabihin niyang AB na yan. So, given tayo ng matrix A, which is 1, 2, 3, 4, and B naman, 5, 6, 7, 8. So, una, kailangan tignan muna natin kung nasatisfy natin yung condition bago tayo mag-multiply. So, i-clear muna natin. Anong size ng A natin? Ilang row yan? Dalawa. Ilang column yan? Dalawa. Kaya, ang size ng A natin, 2 by 2. Okay? Tapos, si B din, parehas din ang size. 2 by 2 din. Okay? So, tignan natin kung nag-satisfy ng condition. Yung number of columns nito ay equal. Okay? Dito sa number of row nung pangalawang matrix. So, ibig sabihin, pwedeng i-multiply ito. So, makakancel yan si 2. Ang lalabas na sagot na size ng matrix ay magiging 2 by 2 din. Okay? So, yan yung pinaka-output na lalabas sa'yo kapag minultiply mo itong matrix A at saka matrix B. Okay? So, ganito ang pag-multiply. Okay? So, i-clear natin. So, paano ba mag-multiply? Okay? Unang row, i-multiply mo doon sa unang column. Okay, ito yan. So, 1, 2, tsaka 5, 7. So, ganito. 1, 2. Yan. Tapos, 5, 7. Okay. So, 1 times 5. Okay, kaya naging ganito yan. Tapos, plus, okay, ng 2 times 7. Kaya naging ganito yan. Okay? So, sumunod. Dito na tayo dahil tapos na tayo sa first row. Doon naman tayo sa second row. Tapos, first column ulit. Okay? So, magiging 3, 4. Okay? Tapos, 5, 7. Para sa location na ito. Okay? Diyan sa second row na ng first element sa second row. So, 3 times 5, okay, ito yun, plus, okay, ng 4 times 7, ito yun. Okay? So, dahil tapos na tayo dyan, nandito na tayo sa susunod na. Dahil tapos na tayo dito sa first column, sa second column ka naman ngayon. Okay? Dito na tayo. Palitan natin ang color. Ganun ulit. First row, sa second column naman. Ito naman ang titignan mo na. Okay? So, 1, 2. Okay? Tapos, 6, 8. Okay. 6 at saka 8. Okay. So, 1 times 6. Kaya ito yun. Okay. Plus ng 2 times 8. Oh, ito yun. Okay. So, sumunod. Tapos na tayo sa first row. So, second row na tayo. Pero, i-multiply mo naman siya ulit dun sa second column. So, magiging 3, 4. Okay. Tapos, 6, 8. O, ayan. So, 3 times 6, ito yan. Plus, okay, ng 4 times 8. Ito yan. Okay? Kaya mo nabuo siya. Now, let us evaluate. 1 times 5, that is 5. Okay, ito yun. 2 times 7, that is 14. Ito yun. Kaya naging 5 plus 14 yun. Tapos, 3 times 5, that is 15.
plus ng 4 times 7, that is 28. Kaya naging 15 plus 28 yun. 1 times 6, that is 6. Tapos 2 times 8, that is 16. Kaya naging 6 plus 16 to. Tapos 3 times 6, that will give you 18. Okay? Tapos 4 times 8, that will give you 32. Kaya naging 18 plus 32. So, let us simplify. 5 plus 14, that is 19. 15 plus 28, that is 43. Tapos 6 plus 16, that is 22. And then 18 plus 32, that is 50. So, yan yung pinakasagot mo kapag multiply mo si matrix A sa matrix B. At ang sabi niya kanina, di ba, ang size na lalabas na final answer ay 2 by 2. No, yan. You satisfy the condition, 2 by 2 yung pinaka-final answer mo. 2 row at saka 2 column. So, kapag kunaring ang lumabas sa sagot sa iyo ay 2 by 3 o kaya 4 by 2, nag-iba na. Okay? Ibig sabihin, nasa ibang planeta yung computation mo. Kasi yun yung nagiging guide mo para malaman mo kung gaano kalaki yung magiging output ng pinaka-matrix mo kapag minultiply mo sila. Okay?